nangyayari po ngayon at hindi naman kailapos sa inyo, sino po sa atin dito ang nagtatanong na ito na ba yung palatandaan na malapit nang dumating ang atin pong Panginoon? O wala naman po sa atin ang nag-iisip ng ganon? Mayroon man o wala, hindi po masama ang magtanong. Sapagkat sa Matthew chapter 24, yung pong mga alagad ng ating Panginoon ay tinanong mismo personally ang atin pong Diyos. At tinanong po niya, ito po yung sinabi, ano po ang mga tanda ng inyong muling pagparito? Ano rin din po ang tanda ng katapusan ng panahon? Now, kung ito man po ay tanong o hindi ng marami sa atin, sasagutin po natin ito ngayon para po kahit papano may idea po tayo sa mga mangyayari at magaganap sa atin pong hinaharap. Amen po. So, ang message po natin, as I promised to you, signs of the end times. Sign of the end times o end times. Sa Matthew chapter 24, doon lang po natin kukunin yung atin pong pag-uusapan. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. In Tagalog po, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita niyo bang mga gusali niyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. So dito po mga kapatid, ipinapaalam na po ng ating pong Panginoon in advance kung ano po ang mangyayari sa huling panahon. Sabi niya, walang matitirang bato na nakapatong sa kapwa bato, lahat ay iguguho. Amen. So kayo na po ang mag-isip sa paanong paraan pwede po na ang isang building o ang isang bato na nakapatong sa kapwa bato ay guguho. Sa panong paraan. Dalawa lang po kasi ang nakikita ko rito. At nakikita ko partially kapag binobomba. Nakikita ko kung paano ho nagko-collapse yung pong mga building. Yung pong Tower 11 sa US, di ba? Pinabaksak po ito ng eroplano. So pero yun po, may natitira at may matitira kahit papano. Pero ang isa, na wala hong makikita raw kayong nakapatong sa kapwa bato ay sa pamamagitan po ng lindol. Agree? Agree? Okay. At pakikita ko po sa inyo itong lindol na ito sa Revelation. Sa Revelation 16:18, there were flashes of lightning, rumblings and peals of thunders, and a terrible earthquake. There has never been such an earthquake since the creation of human being. Wala daw pong mangyari sa kasaysayan mula nung likhain ang mundong ito, and even po sa darating na panahon, wala hong ganong pangyayari. Okay? Tapos, this was the worst earthquake of all. Marami na tayong karanasan lindol, amen? Pero siguro po, kahit marami ang mga namatay at nawasak, pero hindi po natin tinawag na yun ang pinaka-worst. Amen. The great city was split into 3 parts, and the cities of all countries were destroyed. Kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng inulit pa, talagang napakalakas. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Mag-isip kayo. Kung mangyayari po ito sa lahat, kasi pangkalahatan ang sinabi po ron sa buong daigdig Meaning malawakan po ang pangyayari pong ito. At kung mawawasak ang lahat ng lungsod na ito,
Imaginin po ninyo kung ano ang pwedeng mangyari sa mga taong nakatira sa lugar na yun. Dito nga, di ba, meron po tayong ine-expect yung sinasabi nating the big one. Hindi ho yun yung pinaka-worst. Sapagkat yung big one, hahatiin lang po niya. No? Magkakaroon lang po ng parang tunnel. Mabibiyak po ang lupa. Pero wala pa ho sigurong shaking na matindi na mangyayari dun sa bagay na yun. Amen? So ituloy po natin yung basa. At ito po ang sagot ng ating Panginoon doon sa tanong ng mga alagad sa Matthew 24 verse 4. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Tagalogin po ulit natin. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. So number one sign, mga kapatid, ng end times, yung tinatawag nating spiritual deception. Okay? Spiritual deception. Marami daw po ang magpapanggap at paparito sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus para po ilayo tayo sa tunay nating pagkaunawa at pagkakilala sa ating pong Panginoon. So therefore, kaya napakahalaga na meron po tayong knowledge about His Word, about who He is sa buhay po natin. Amen. So wag lang po tayong basta-basta naniniwala sa sinasabi po ng iba. Kailangan po mga kapatid, tinetest natin yung sinasabi nila kahit gaano kaganda, if it is in line with the Word of God o hindi. Amen. Test po natin, ano ba yung itinuturo nila? Huwag lang po tayong basta lang titingin sa kanila na ang galing po nilang magsalita. Kasi mga kapatid, ang pwede lang pong makadaya sa atin yung magaling magsalita. Hindi ka pwedeng dayain ang hindi ho magaling magsalita. Hindi ho ba? Kaya ho tayo nabebentahan na loloko saan? Di ba? Kapag kami binebenta sa atin akala natin napakaganda nung ibinebenta. Bago. Talagang walang defect. O pagkatapos, doon lang natin na nalalaman na may depression. Bakit? Bakit ka na yung ganyan? Kasi ang galing. Ang galing pong magsalita. Amen. Hindi makakadaya po rito yung hindi ho marunong. Kaya ho, napakahalaga mga kapatid, may alam tayo. Okay? Hindi natin sila basta-basta pinaniniwalaan. Akala natin totoo na yung kanilang sinasabi. Kasi dito, tinan niyo po yung mga ibinibigay na warning ng Panginoon. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, lagi pong makikita niyo, in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Ayon, tingnan po ninyo, ang Tagalog, maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Iiwan ng ilan ng pananampalataya, susundin nila ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling ng mga budhi, may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Iiwan ng ilan ang kanilang pananampalataya. Sino naman susundin nila? Yung mandarayang espiritu at ang aral ng Diablo. Tanong, paano po ito nangyari sa isang mananampalataya? Considering that you are a follower of Christ, a believer of Christ. Paano nangyari? Isa lang, nadaya. Amen? Bakit po sila nadaya? Wala ba silang alam sa aral ng Diyos? Wala ba silang pagkaunawa sa lahat ng bagay? Meron somehow. Pero baka po hindi po rooted. Baka ho hindi ho malalim. At ang pinagpapasalamat ko na lang dito, mga kapatid, tingnan nyo ang sinabi ron, iiwan ng ilan. Ibig sabihin, hindi naman marami. Di ba? Few among them. Iiwan ng ilan. Kaya po tayo pinag-iingat po ng atin pong Panginoong Hesus
na hindi po tayo madaya. Amen. Hindi ho kasi sapat, mga kapatid, yung Sunday after Sunday na makikinig lang po tayo ng mga sermon. We have our own Bible. Kaya dapat din po sa sarili nating kaparaanan, nag-aaral din po tayo, nagbabasa tayo, nagme-meditate po tayo, nagdi-devotion tayo. Malaking tulong po ito na mapapalakas po ang ating pananampalataya na kung sakali man na dumating yung pong tinatawag nating mga mandaraya, hindi po tayo agad nilang matatangay sa kanilang kasinungalingan. Amen ba, mga kapatid? Importante po yun. Huwag lang po tayong umasa sa atin lang pong naririnig. Okay? 2 Timothy 4:3. The time is coming when people won't listen to good teaching. Instead, they will look for teachers who will please them by telling them only what they are itching to hear. They will turn from the truth and eagerly listen to senseless stories. Tagalogin natin. Sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nilang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi nila pakikinggan ang katotohanan. Kapatid, kapag hindi na po lumalapat sa atin yung pong ating naririnig at hindi na po natin nagugustuhan, hindi na po pleasing sa atin pong ears. So, ibig sabihin, mga kapatid, hahanap na raw po tayo ng mga guro o mga tagapangaral na ang sasabihin lang nila ay yung bagay lang na magpapasaya sa atin pong damdamin. Pero hindi ho magtatama dun sa mali kung meron mang mali sa buhay po natin. Are you with me, church? So ito po ang sinasabi rito, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Nangyayari na po yan, amen? Amen po ba? Hanggang ngayon, marami pa rin ang ayaw sa Panginoon. Ayaw sa salita ng Panginoon. Yung iba nga, naghahanap nga ng mga guro na aayon lang sa gusto nila. At kapag hindi umayon sa pandinig nila, ayaw na po nila. At darating, mga kapatid, na hindi rin nila pakikinggan yung mga itinuturo ng atin pong Panginoon. Nadaya ba sila? Hindi. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon, 1 John, Dear friends, don't believe everyone who claims to have the Spirit of God. Test them all to find out if they really do come from God. Many false prophets have already gone out into the world. Kung bakit po naglagay ako ng English and then Tagalog, para lang inuulit-ulit. Kasi meron po tayong miyembro na foreigner. Hindi ho siya makasunod sa atin pagka puro Tagalog po yung babasahin at saka yung kanyang maririnig. Ngayon, hindi ko naman pwedeng sa umagay Tagalog, babaguhin ko sa hapon dahil meron tayong mga Amerikanong umaaten. So bear with me na lang kung may English, may Tagalog. Okay lang ba sa inyo yun? Kasi meron naman dito, mas preferably nila yung pong English. Mas madaling maunawaan for them. Yung iba naman po natin, mas prepare nila ay yung Tagalog. Tama po? Kung may Bisaya rito, lalagay ko na rin po pang Bisaya, Bicol, para doon na lang po tayong mag-dwell lahat. Amen? So Tagalogin natin. Mga minamahal, huwag niyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumilitaw sa sanlibutan. Napakahirap, mga kapatid, kung wala po tayo ng tinatawag na discerning spirit. Diba? Ngayon kasi, hindi naman tayo lang po ang church. May iba ring church. Hindi lang po tayo ang organization pertaining to what? Talking about religion. Marami po tayo. Pero tanong ito, sino roon ang totoo? Sino roon ang tama at sino yung nadadaya?
Ito nga, madalas na sinasabi ko mga kapatid, at pwede kong tayuan ito sa inyo. Marami pong ginagawa ang mananampalataya na para sa Diyos, pero hindi galing sa Diyos. Natandaan nyo, maraming ginagawa ang mananampalataya na para sa Diyos, but it doesn't mean yun ay galing sa Diyos. Yung sample natin, natatandaan nyo, si Haring Saul. Si Haring Saul, di pinatay yung mga hayop at saka si Agag dahil para daw sa Diyos. Ihahandog niya sa Diyos. Pero hindi iyon galing sa Diyos. Sapagkat ang instruction ng Panginoon ay patayin lahat. So ito po yun. Sa Roma chapter 10 verse 2, kapag binasa po ninyo, mapapatunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit mali ang kanilang basihan. Now, tinan niyo po, para sa Diyos, bakit? Nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Sino ba ang hindi matutuwa kung ikaw ay nag-i-strive para maging kalugod-lugod sa Diyos? Pero ang sabi ng Panginoon, mapapatunayan ko pero mali ang kanilang basihan. So, meaning, hindi po lahat ng ginagawa ng tao, Kristiyano man ito, pertaining to God, ay nasasabi natin galing sa Diyos. Minsan, galing lang po ito sa atin. Yun lang po yung gusto natin. Kanina nga habang dumadaan ako, may mga nadaanan akong mga naglalabasan, galing po sa kanilang pagsamba, at sabi ko nga doon sa mga kasama ko, eto, ang pagsamba ay obligasyon. Lahat pwedeng sumamba dahil obligasyon nilang sumamba. Pero ang pagbabago ng puso at pagkatao, yan ay dedikasyon. Isang desisyon. Maraming sumasamba, hindi naman nababago Hindi nababago. Bakit? Sapagkat yung pagsamba nila ay isang obligasyon. Duty na kailangan mong i-perform. Pero yung tunay na transformation at pagbabago, that is a dedication and a decision. Diba? Didesisyonan mo, Lord, gusto ko na magkaroon ng meaning ang lahat ng ginagawa ko. Ayoko na at the end of the day, masasabi ko, parang wala lang. Bakit? Ala kong nakikitang tunay na transformation na nagaganap sa buhay ko. Lagi lang ako sumasamba. Duty, obligasyon. Hindi ho ganun ang purpose ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon sa lahat ng atin pong ginagawa at naririnig, patungo tayo sa pagbabago. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things has passed. Behold, new things has come. Amen? May pagbabago, kapatid. And especially ngayon, no? Mahirap magsabi na kailan. Sapagkat ang sinasabi nga, wala naman nakakaalam. Pero kung bakit natin ito pinag-uusapan in preparation, na kung sakali nga na ito'y dumating in any given time, hindi po tayo masusurprise at mabibigla. At doon lang tayo maghahanda. Nakita nyo minsan tayo, yung ating reaksyon, o kapag sinabing merong malakas na bagyong padating, lalo na't yung mga bahay natin na hindi naman ganun ka-stable, ano ginagawa agad natin? Wala pa yung bagyo, naglalagay na tayo ng mga goma ng mga gulong ng sa bubong. Tinatalian na natin yung mga bubong. Bakit? In preparation na kung sakaling dumating nga yung bagyo, di ba? At kahit papano, we do something. Hindi po para lang na passive tayo na parang, hindi darating yan. Di ba? Kahit na dumating o hindi, basta ihahanda natin. Sige, talian yan. Maganda tayo. Bumili na tayo ng pagkain. Ngayon nga, marami na po ang namimili Alam niyo ba? Yung sinabi nga ng kapatid natin, di ba? May panic buying, Panic buying, di ba? Panic buying. Yung iba nagpapanik daw sa pagbili. Yung iba puro panic lang, wala namang pambili. Lalong napakahirap na kalagayan yon, di ba, mga kapatid? Pag nag-escalate lahat po kasi yan, domino effect yan To be honest with you, domino effect yan. Hindi pwede na hindi ka maapektuhan kahit mayaman ka. Kapag nagugutom na po ang mga tao na nakapaligid sa iyo, kapitbahay mo, at ikaw lang yung hindi lumalabas dahil may kinakain ka pa, I don't think na hindi ka papasukin yan. Even subdivision, kahit may gwardiya yan. Sulusubin ng mga taong nagugutom. Bakit? Survival yan
Hindi na nila iisipin, mamamatay ka na rin sa gutom, ba't hindi ka ba makipaglaban? Kung ano yung pwede mong makuha. Tama po? Ito po yung pangalawang sign. Wars and rumors of wars. Matthew 24:6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place. But the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw na labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Dapat mangyari. Given? Don't be surprised. If ever na nakakarinig tayo ng mga digmaan, labanan sa Middle East, or probably God forbid, isang araw may involved din tayo sapagkat meron tayong dispute dito sa West Philippine Sea, di ba? Pag po na-trigger po yan, maaaring mangyari po uli. Yung hindi po natin inaasahan. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Hindi nyo ba naisip bakit po ang bawat bansa ay nag-i-invest sa mga nuclear weapons, sa mga artillery? Bakit sila nag-i-invest doon? Sapagkat nasa isip nila na darating nga yung ganitong klase pong pakikibaka. Doon sila nag-i-invest. Kaya wala tayong kalaban-laban. Bakit? Kasi preparado sila. Tayo, wala tayong kakayahan na lumaban sa kanila. So, conflict among nation will increase. War tension and political instability will be common. Sabi nga niya rito, kailangang mangyari ang lahat ng ito. Meaning, again, hindi natin ito pwedeng iwasan, neither hindi natin ito pwedeng matakasan. Maliban na lamang mga kapatid na wala na po tayo rito if ever na ito ay mangyari. Tama po ba? At yun ang susunod natin pag-uusapan sa next week. Okay? Kung lulobin ng Diyos. Pero binigyan naman tayo ni Lord ng assurance. Ano sabi ng Lord? Huwag tayong mag-alala dahil hindi pa ito ang katapusan. Kaya mahalaga mga kapatid na meron po tayong Diyos na pwede nating lapitan, Diyos na pwede nating puntahan, na siyang ating sandigan, kanlungan at kublihan. Amen. Amen. Kaya mangyari man po yan, kahit papano, nababawasan po yung takot natin sa ating mga puso, knowing na meron po tayong Diyos na willing na tayo ay ingatan at iligtas at ilayo sa ganitong klase ng kapahamakan. Ano po sabi niyan? Tinan mo, the righteous run into it and they are saved. Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and kanta po natin yan di ba? Di ba? The name of the Lord is a strong. The righteous run into it. Yun po mga kapatid. Ang pangalan ng Panginoon ay isang toring matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya ay handun yung security mga kapatid. Nothing happen not unless God allow it na may mangyari po sa atin. Amen. Wala nga pwede. Sabi niya, no one can snatch them out unto my hands. Even your hair. Sabi niya, strand of your hair, bilang niya. So ako ang inyong Diyos na pwedeng mag-ingat lang sa inyo at walang pwedeng gumalaw sa inyo. Di ba? No weapon formed against us shall prosper. Walang anuman daw gawa ng kaaway ang maaaring makapanaig laban sa atin kung tayo po ay nasa kamay ng Diyos. Is there any power greater than the power of God? None. Greater is He that is in us. 1 John 4:4. Higit na makapangyarihan yung nasa sa atin. At hindi po yan ang inaalala ko sa mga bagay na mangyayari. Kapatid, sapagkat yan ay given na mangyayari. Ang inaalala ko, kung dumating yung pangyayari na yan, na hindi tayo nakahanda. That's my concern. Amen? Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in. Therefore we will not fear. You see? Therefore we will not fear. Though the earth gives way,
though the mountains be moved into the heart of the sea. Hindi daw tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mabahala. Do not be anxious about anything. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, handang sa klolo kumay, kaguluhan. Di dapat matakot, mundoy. Kahit nasa dagat ang bundok mabuhal, hindi tayo dapat matakot. Sapagkat meron po tayong Diyos na tapat na nangako na kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? At yun yung pinangahawakan natin, hindi po yung salita ng Panginoon na yun. Because He is true to His word. Tapat siya sa kanyang salita. Na kapag sinabi niya, ginagawa niya. Kapag ipinangako niya, tinutupad niya. Hindi sa sinungaling na Diyos. Amen. At yun yung pwede natin pong we can hold on to that. To that promise. Kaya hindi tayo matitinag. Tumataas, tumataas, tumataas. Kapatid, taas ng taas, taas ng taas. Sana Lord kako, pati yung level ng aming pananampalataya, kasabay na tumataas. Puro gasolina lang ang tumataas, pero yung faith namin, pababa ng pababa. Hindi spaghetti pataas. Spaghetti pababa. Amen? Dapat sa nakikita natin ngayon, lalo tayong nagpupursige. Kasi hindi natin alam what will transpire. Ano ba talaga yung mangyayari? O ito pa mga kapatid, yung pangatlo, natural disasters and famine. Verse 7. Tingnan niyo sabi, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquake in various places. All these are but the beginning of the birth pains. Naku po mga kapatid, ito po'y pasimula lamang daw ng kahirapan at paghihirap, birth pains. Kapag binasa niyo po ang Matthew 24:21, meron pong binanggit doon, and that is a one-time event na sinasabi ron. Sabi niya, hindi pa nangyari, itong mangyayari na ito hindi pa ito nangyari before the creation of the world. At hindi pa rin mangyayari even the end of the world. So ibig sabihin, that is a one-time event na mangyayari. Yung pinakamahirap na pwedeng danasin ng tao. Mga kapatid, ang pangarap ko kung mangyari man ito, yung tinatawag nating the Great Tribulation, kung mangyari man ito, wala na tayo rito. Kinuha na tayo ng Panginoon. Amen? When I say kinuha na tayo ng Panginoon, hindi tayo namatay. Yung tayo ay dinagit. Yung tayo po ay ni-rapture. Sipin nyo, nagliliparan tayo, walang ticket na pamasahe. Diba? Napakasarap kung sabay-sabay tayong inaangat ng Panginoon, tapos nakikita-kita tayo, umaangat ka, umaangat din ako. Tapos, sis, salamat, kasama kita. Diba? Tapos lahat tayo nag-aangatan. Tapos maya-maya may binabaksak uli, kawawa naman. Hindi pala, namali pala ng pag-angat. Nawala yung kasabay ko, ba't biglang ibinaksak? Meron palang hindi maiwanan. Amen? So walang hindi sinasabi sa atin ng Diyos sa mga mangyayari para po aware po tayo. Hindi para po takutin tayo, kundi para paghandaan natin ang lahat ng ito. Sabi rito, pasimula pa lamang ng paghihirap. Amen? O ito pa, ang isang medyo nakakatakot na pwedeng mangyari sa atin. Persecution of believers. Sana hindi na rin tayo dumating dyan. Verse 9. O nasaan yung verse 9? Yan. Ano sabi ron? Then you will be arrested and handed over to the punished, to be punished and be put to death. Everyone will hate you because of me. O Tagalogin natin. Pagkatapos ay bibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapoputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Can you imagine that? We will be persecuted.
At ang number one na kalaban po ninyo na mahihate sa inyo, sino? At may sinabi sa akin kanina yung brother ko, yung daw player ng NBA. I don't know his name. Tapos ang nagpo-proclaim siya na malapit nang dumating ang Panginoon. Okay? Dahil siya believer. Alam niyo ba, ginawa po ng Chicago Bull? Tinanggal po siya. Isipin niyo, player ka. Tapos nagpo-proclaim ka lang na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Dahil gusto mo rin ang mga kasama mo ay makakilala sa Panginoon at makapaghanda ka. O isa ng senyalis yun. O, mamili ka. Kung iyon ang ikinabubuhay mo, tapos ngayon nagsasalita ka about Christ, tapos bigla kang tatanggalin doon sa pinagkakakitaan mo, ano gagawin mo? I-deny mo si Kristo para lamang muli mong makuha yung bagay na favor sa'yo? Marami na yan, kapatid. Ipe-persecute kayo, even your own family. Sapagkat hindi nila nauunawaan yung bagay na ginagawa po ninyo while you are doing this. Hindi ho lahat ay bukas ang kaisipan. Amen? Sa Efeso chapter 2, kapag binasa nyo, verse 1, dati kayong patay. Dati kayong patay. What do you expect sa isang taong patay? Kapag ang tao patay, walang pagkaunawa, walang pakiramdam, walang damdamin, walang puso. Amen? Patay Anong aasahan mo sa taong patay? Yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon ay patay. Maunawaan ka ba ng patay? Maintindihan ka ba ng patay? Hindi. So lagi kayong meron kayong opposing party Ibig mo, iba yung pinaniniwalaan mo sa pinaniniwalaan nila. Kaya nga minsan kahit yayain mo, nakita mo may resistance. Hindi nyo ba napansin? Bakit may resistance? Sinabi ko nga nung prayer meeting namin, kapatid, walang masamang plano at ginawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So therefore, walang dahilan para layuan natin ang ating Diyos. Amen. To be honest with you, mga kapatid, tayo nga may nagawang pagkakamali sa ating Panginoon. Tayong lahat nagkasala kay Lord. Amen? Gumawa tayo ng mga masasamang bagay kay Lord. Amen? Sa harapan niya. Si Lord may ginawa sa iyo? Ang problema, ito kapatid, si Lord pilit na inilalapit ang sarili niya sa iyo, pero ang tao pilit na inilalayo ang sarili saan? Bakit? Ano bang meron sa Diyos? May ginawa ba siyang masama sa iyo? Wala. Puro nga kabutihan niya ang nasa isip. Di ba? Puro kabutihan natin ang nasa isip ng Panginoon. Kung paano tayo ililigtas, kung paano tayo ilalayo sa kapahamakan para hindi tayo mapariwara. Lahat ng iyon ang nasa isip ng Panginoon. Inilalapit tayo sa Kanya pero tayo pilit na lumalayo. I'm not talking about you. Subukan ninyo yung mga walang Diyos. May mga ganong pangyayari. Hindi ko i-mention kung sino man, mga kapatid. Eto, mag-isip kayo. Saan kayo nakakita na nandito na sa loob? Pumasok na Nung magwo-worship, lumabas. Hindi na pumasok since then. Hanggang sa lumabas uli yung mga kasama. Nandito na. Mag-isip kayo. The mere fact na pumasok ka dito, ibig sabihin, nandun na yung puso ng surrender sa Lord, pagsamba. Amen? Nung magwo-worship na, nakaramdam na ng presence ng Panginoon, lumabas Hindi na pumasok since then. At inintay na lang matapos yung mga kasama niya na sumamba. At nung lumabas, sama-sama na sila lumabas. Saan ka nakakita ng ganon ang resistance sa Diyos? Subukan nyo ngayon. Yung mga wala pang pagkakilala sa Panginoon, ayain nyo. Sigurado i-deny kayo. Kaya mapapahiya kayo Kaya nga, yun po isang klase ng persecution. At ang masakit na pwedeng mag-deny sa inyo yung sarili nyong mahal sa buhay. Bakit? Kaya kayo nagkakaganon sa kanila dahil ayaw nyo nga na sila mapahamak. Mahal nyo sila. Pero hindi nila kayo maintindihan sa bagay na sinasabi ninyo. Sapagkat hindi nila naunawaan yung bagay na naunawaan ninyo. At magpasalamat tayo sa Panginoon na nauna na tayo nakakilala sa kanila. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binuksan ng Diyos ang isip mo, ang isip ko, ang puso. Walang pwedeng magbukas ng isip ng tao.
Kahit willing ka na magbago at sumunod sa Diyos, you cannot do it on your own. Kaya nga ang Panginoon lagi ang gumagawa. Ano sabi ron? Sa John 5:44 ba o 6:44? Maliban nadaling kayo ng aking Ama sa akin, walang makakalapit sa akin. Sa Acts 16:14, pag binasa nyo, at binuksan ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Hindi mangyayari yan sa isang tao na sasabihin mo, nangyari yan sa iyo because of your own. No. Sapagkat kapag nangyari yan because of your own, yung credit nito kukunin mo. Hindi, nakakilala ako sa Panginoon sapagkat ako na mismo lumapit sa Panginoon. Kahit lumapit ka sa Diyos, not unless the Lord reveal Himself to you and open your understanding, spiritual understanding, hindi ho mangyayari yan. Are you with me, church? At yun po ang ipagpasalamat natin sa Panginoon. Marami sa atin kung kailang matanda na saka nakakilala sa Diyos. Amen. At ang ipagpasalamat mo, tay, pagpasalamat mo, nay, hindi mo ipinikit ang mata mo na hindi mo nakilala ang ating Panginoon. Amen. And that is a blessing. Yun yung ipagpasalamat mong higit. Lahat po tayo hellbound. Lahat tayo hellbound, right? Tama ba? Napigilan yun. Hindi na tayo ngayon pupunta sa impyerno. Saan na tayo ngayon? Heaven bound. Bakit? Kasi nanampalataya tayo sa Panginoon. Sa sarili natin, hindi. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kakayahan para mangyari sa atin yung bagay na nangyari ngayon sa iyo. Hindi mo na, dati mo bang ginagawa yan? Hindi. Dati ko bang ginagawa ito? Hindi. Dati ka bang nakaupo dyan? Hindi. Ikaw nga yung isang tumatanggi rin eh. Amen? Ikaw nga yung ayaw din sumami. Pero salamat sa Panginoon. Ang Diyos na rin ang gumagawa ng mga pangyayari. Bakit? Kasi malapit na. Hindi tayo palayo. We're getting close, mga kapatid, doon sa iniintay natin. Pero wag naman sana na dahil malapit nang dumating ang Panginoon, mawala na kayo ng ng desire sa, darating na pala Panginoon eh. Yung pera ko 10 milyon pa yung nasa bangko, aanin ko nun. Kailangan na kayo, pamigay na yon. Tapos pinamigay mo, hindi pa dumating ang Panginoon, nanghihingi ka ngayon sa akin. Hindi ho yung ganong kaisipan, amen. Maging normal ka. Normal. Dumating ang Panginoon, salamat. Hindi dumating ang Panginoon, di salamat. Ang mahalaga, kapatid, yung naihanda natin, hindi tayo nakapokus lang doon sa mga bagay na yon. Naparami tayo ng parami, pero anong nalalagay sa ano? Ito, tinan nyo. Mark 8:36. Anong mapapala ng isang tao makamit man niya ang buong daigdig kung ang katumbas nito ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay. Amen, mga kapatid? So ito, dito na po masusubok ang ating mga pananampalataya. Isipin nyo, kapoputan tayo ng lahat. Bakit sa palagay nyo mamumuhay sila sa atin? Bakit nila tayo sasakdal, pahihirapan at papatayin? Kasi hindi tayo umaayon sa kanila. At doong galit na galit ang dyablo, mas nanaisin pa natin ang magdusa hanggang sa mamatay kaysa umayon sa gusto niya. Alam naman natin ito kahit tayo, mga kapatid, napapahiya. Di ba? Galit na galit tayo, nagre-react tayo, ganun din ang dyablo sa atin. Ibabaling yung galit niya sa atin pong Diyos. You want to be persecuted? I'm asking you, you want to be persecuted? Ano ba pinag-uusapan pa natin? Ayaw naman pala ninyong ma-persecute. As a believer, kapatid, given yan. Eto, kung gusto niyo ma-persecute. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be what? Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng Bakit? To identify us as a follower of Christ, kung ano ang dinaanan ni Kristo,
Hindi tayo pwedeng kasunod doon sa Calvary na hindi tayo dumaan doon saan? Sa dinaanan ni Kristo. At hindi naman kailangan yung pong klase ng parusa na dinanas ni Kristo. Yung persecution dito, marami pong level. Amen. Tama ba? Oh. Yun lang, hindi ka binabati ng katabi mo. Nagcha-church kayo pareho, pero hindi ka nagbabatian. Persecution na yun eh. Diba? Oh. Marami yung klase, mga kapatid. So, Pangilan na ba ako? Pangilan na yung sign? Kapag nakakalimutan niya, babalik ulit tayo sa number 1. Aabutin tayo. Pangilan na? May 5, may 6, may 4. Pangilan na? Kahit na pangilan, basta ang malaga, matapos na. Apostasy. Ibig sabihin ng apostasy, turning away from their faith. Yung pinuputol na nila yung ugnayan sa Diyos. Yung sadyang pagtalikod sa pananampalataya kay Kristo. Tinan niyo po rito, verse 10 ng Matthew 24. At dahil dito'y marami sa kanilang pananampalataya, mapuput sila at magtataksil sa... kita niyo kapatid? Maraming tatalikod. Sa totoo mga kapatid, wala pa nga tayo sa ganito eh. Di ba? Kapag sinupo kaya tayo, di ba madalas na kinukwento natin yan eh. May pumasok ditong mga rebelde. Tapos may mga dalang armalite. Tapos patatayuin tayo. Lahat ng Kristiyano tayo pabarilin. Tatayo ka ba? Halimbawa, nakatutok ng ganyan. Lahat ng Kristiyano rito, tumaya! Babarilin. Tatayo ka ba? Hindi ka tatayo, kapatid. Amen? Ano sasabihin mo sa mga rebelde? Pinilit lang ako nitong niyaya. Hindi ko naman gusto eh. Magsisisihan pa tayo. Magtuturuan tayo. Amen? Nakalimutan nyo yung Philippians 1:21. For me, to live is Christ. To die is gain. Is gain. Mamamatay ako ngayon. Pero mamaya, muli ako niyang bubuhayin. At ang muling binubuhay ng Diyos ay yung mga namatay lang. Hindi pa pwedeng buhayin ng Diyos yung hindi namatay. Amen? Sino rito ang gusto maranasan ng muling pagkabuhay? Wala. Ilan na lang. Amen? Maraming tatalikod. Tingnan nyo magbibigay lang ako ng ilan. Tingnan nyo. Mga kapatid, ingatan nyo huwag maging masama ang sino man sa inyo. Mawala ng hanggang sa kanyang talikuran ng Diyos na buhay. Hanggang sa talikuran ng Diyos na buhay. Sa 1 Timothy 4:1, ngayon maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ng iba'y tatalikod sa pananampalataya. 2 Thessalonians 2:3, huwag kayong padaya kanino sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod. So maraming pagtalikod ang mangyayari bago pa dumating ang atin pong Panginoon. Kalabitin mo katabi mo, huwag mo siyang tatalikuran. Huwag kang tatalikod. Bakit? Humarap ka na eh. Nakaharap ka na, tatalikod ka pa. At kapag binasa nyo, hindi ko na inilagay dito, subukan po ninyong basahin pag uwi ninyo yung Jeremiah chapter 2 verse 19. Doon nyo makikita kung gaano kasakit at kapait ang tumalikod kay Yahweh at mawalan ng pananampalataya. Doon nyo makikita. And then, ito pa isang sign, increase of wickedness. Verse 12, lapit na po tayo. Ang kasama ay anupat, ngunit ang manatiling tapat, ang ibig sabihin nito, na ang kasama ay lalaganap, meaning lahat po halos ay magiging masama. Ang masakit dito, pati yung pwedeng gumawa ng mabuti, nawala na rin. Bakit? Nanlamig na ang kanilang pag-ibig. Sa huling panahon, marami ang manlalamig. Agree?
Sa totoo lang, wala pa tayo sa huling panahon. Marami na ang... Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Kaya huwag po tayong lalayo sa presence ng Lord. Huwag tayong hihiwalay sa fellowship. Huwag tayong liliban sa pagdalo sa mga gawain na nagpapalakas ng atin pong pananampalataya. Revelation 2:4. Read it together. But I do have something against you, and it is this: you don't have as much love as you used to. Think about where you have fallen from, and then turn back and do as you did at first. If you don't turn back, I will come and take away your... Pwede bang mangyari ito na manlamig at pag-ibig ng marami? Yes. O, tingnan natin. Ngunit ito ang pinagdarandam ko sa iyo, says the Lord. Nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng... Nakita nyo kapatid, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kasi nung una mong mahalin ang Panginoon, iba yung intense more than sa nararamdaman mo na ngayon. Noon, hindi ka mapigil, hindi ka maawat. Ngayon, kapatid, as the day passes, habang tumatagal, yung pag-ibig na yon, nangyayari ba? Doon sa unang mag-asawa, kumpara sa matagal ng mag-asawa, yung bang pagmamahal nila, nagpo-progress o nagda-digress? Depende. Tama? Pero sure ako 100%, yung una na mag-asawa, ibang intense ng pagmamahal. Kahit po makitid ang kama, kasya sila. Kahit nga bangko lang nagkakasya bangko. Tama hindi? Dahil ayaw nilang ngayon kapatid, nung tumagal, yung babae ang nasa kwarto na lang, yung lalaki nasa sala na. Hindi na magkasama. Bakit? Naiinitan. Ano nangyari? Kita nyo na? Marami yan. Yung una, mapapansin nyo, bago, magkaakay lagi. Magkaakay yan, kahit siyang pumunta yan. Nakakabit yung siya, nakakapit dito, o hawak ng ganyan, lakad. O, malalaman mo kapag matagal na, alika na, kay bagal-bagal. Tama hindi? Tama hindi? Gentleman. Sa sasakyan na may sasakyan ka. Oh, sweetheart. Pasok. Ngayon, kapatid, hindi pa nakasasakay yung asawa, umaandar na yung sasakyan. Ay, teka muna. Nanlalamig na, amen. Ay, sabi niya, lalahanin mo dati mong kalagayan, pagsisihan mo taligdan ang iyong masasamang gawa, gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, parehan ako, talisin ko sa kinalalagyan mo ang inyong ilawan. And lastly, the gospel must be preached to all nations. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. And then, yun po yung pinakahuli na kailangan mangyari. At ngayon, wala na po silang pwedeng idahilan. Amen? Ipangangaral sa buong sanlibutan ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Kailangan po itong mangyari bago pa po dumating ang ating Panginoon. Alam mo dahilan? Para daw wala silang maidahilan na hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos. At yun yung binabanggit ko sa inyo kanina, salamat. Nauna na tayong nakarinig. Nauna na tayong nakakilala. Nauna na tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Ngayon, yung pong mga tayo naman, obligasyon natin na yung mga mahal natin sa buhay again. Wala akong ibang binabanggit kundi mahal sa buhay. Kailangan po natin kahit po lumalaban ang loob nila, nag-i-struggle sila, keep on praying for them, keep on inviting them. Someday maririnig ka rin ng Panginoon.
Yung imposible na iniisip mo na pwedeng mangyari, darating at yun ay mangyayari. Dahil nakita ng Diyos yung design ng iyong puso. Amen? Basta mahalaga, gawin natin. Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. Basta mahalaga, gawin po natin yung ipinagagawa sa atin ng atin pong Panginoon. At yan ang mangyayari sa huling panahon. Tayo pong lahat ay tumayo for the last worship.